liwanag at ang dilim. Sa isang kaharian na gawa sa puro ginto at kristal, naninirahan si Ater, isang Diyos na may pakpak na gawa sa liwanag at buhok na parang agos ng ilog. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at sa kanyang mapaglarong kalikasan. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay isang puso na naghahanap ng tunay na pag-ibig. Isang araw, habang naglalakbay siya sa isang mahiwagang kagubatan, nakita niya si Aurora, isang mortal na babae na may buhok na parang itim na gabi at mga mata na parang dalawang bituin. Si Aurora ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan, ngunit siya ay nag-isa at malungkot. Naakit si Ater kay Aurora at nagpasa siyang ligawan ito, ngunit dahil sa kanyang pagiging Diyos, hindi niya maaaring ipakita ang kanyang tunay na anyo kay Aurora. Kaya naman, tuwing gabi, lumalapit siya kay Aurora sa anyo na isang mortal na lalaki na may mukha na kasing ganda ng Diyos at boses na kasing lambot ng hangin. Nagmahalan sila ng labis, ngunit nagbabala rin si Ater kay Aurora na huwag siyang titignan sa gabi, dahil ang kanyang tunay na anyo ay maaaring makasakit sa kanya. Ngunit dahil sa pag-uusisa, isang gabi ay tinignan ni Aurora si Ater habang natutulog. Nakita niya ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang mga pakpak na gawa sa liwanag at ang kanyang buhok na parang agos na ilog. Natakot si Aurora sa nakita at tumakas siya. Hinabol siya ni Ater, ngunit hindi na niya naibalik ang tiwala ni Aurora. Naglakbay si Aurora sa iba't ibang lugar, naghahanap ng paraan upang maibalik ang pagmamahalan ni Ater. Samantala, si Ater naman ay nagdadalang hatid sa pagkawala ni Aurora. Sa huli, sa tulong ng mga Diyos at Diyosa, nagkasundo sina Ater at Aurora. Nalaman ni Aurora na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga pagsubok, at tinanggap niya ang tunay na anyo ni Ater. Nagpakasal sila at nabuhay ng masaya magpakailanman.